Joshua 24:19 says, "And Joshua said unto the people, Ye cannot serve the Lord, for he is a holy God, he is a jealous God, he will not forgive your transgressions nor your sins." Yan po ang sinabi ni Joshua noong sinabi niya sa Joshua 24. Previously, verse 18, ay makikita natin yung kanyang determinasyon at yung kanyang tanong na sinabi niya sa Joshua 24, verse 15. "And it seemed evil unto you to serve the Lord. Choose ye this day whom ye will serve, whether the gods which our fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord." Yan ang determinasyon ni Joshua. As for me and my house, we will serve the Lord. Sana po yan din ang determinasyon ng bawat isa ngayon. Na kahit anong mangyari, we will serve the Lord. At iyon naman ang sinabi noong mga tao na kausap niya. "And the people answered and said, God forbid that we should forsake the Lord to serve other gods." Nawa ay hindi pahintulutan ng Diyos. They voiced out their voice, their whole chorus. Ilang milyon yon na sinabi sabay-sabay, "God forbid that we should forsake the Lord and serve other gods." At dahil doon sa sabay-sabay nilang pagsasalita, ay ito ang reply ni Joshua sa verse 19. "Ye cannot serve the Lord." Paano ibang klase reply ni Joshua, no? Sinabi na nga ng mga tao, God forbid that we should serve other gods. God forbid that we will forsake the Lord. Ibig sabihin, di namin iiwanan ng Panginoon. Di namin iiwanan ng congregation na ito. Maglilingkod kami sa Panginoon kahit anong mangyari. Ang sabi ni Joshua, hindi nyo kaya na paglingkuran ang Panginoon. Hindi nyo paglilingkuran ang Panginoon. Hindi totoo yung sinasabi ninyo. Hindi maaari na makayanin nyo yan. Anong ibig sabihin ni Joshua? Number one, kaya niya sinabi yan, base doon sa nakita niya for 40 years. 40 years, malapit na sila doon sa, 40 years ago, malapit na sila doon sa Kanaan. Andun na nga sila eh. No? 11 days na lang yung buong kongregasyon ng bansang Israel na galing Egypt, papasok na doon sa Promised Land. 11 days march. So nagpadala sila ng 12 spies. 12 mga tao na nagmix, pumunta doon sa loob ng Kanaan. At para tingnan, ano ba itong lulusubin natin na ito? Kaya ba natin ito? Ano nga ba ito? Ito nga ba ay land flowing with milk and honey? Ito nga ba ay mananalo ba tayo dito? So yun ang question sa isip nila. Kaya sila ay pumasok doon sa syudad na first time. Nandiyan na sila. Papasok na. At yun ang pangako ng Panginoon. You will take possession of the land. Pangako ng Panginoon yan. Diyan ko ipinangako. 400 years ago, pinangako ko yan kay Abraham na yang buong kalupain na yan, akin yan. Ang titulo niyan, akin. Pero pinatira ko muna dyan yung mga tao kasi sila ay dyan na lumaki. Dyan na establish. Pero binangako ko yan kay Abraham.
So, dapat kayo na, andyan na, ito ng katuparan, 11 days. Pasok kayo. Pagdating nila doon sa loob, 10 ay natakot. 2 lang ang nagsabing tara. Yung 10 sabi, naku po, mga higante sila, di natin kaya. Di natin kaya pasukin yan, mamamatay tayo dyan pag nilusob natin yan. Kasi mga higante yung mga tao dyan. No? Talo tayo. At ang lalaki ng kanilang mga armas at sila ay well fortified, yung mga lugar nila, mahirap pasukin. Hindi kagaya ng mga naiwan natin, mga dinaanan natin, kayang-kaya natin. So ano yun? Yun ay pagpapahayag ng walang tiwala sa Diyos. Samantalang, ano ba yung dinaanan nila? Dumaan sila sa Egyptian army, nakawala sila sa mighty Egyptian army, the best army in the world, na hinanting sila pero hindi sila napatay. Tumawid sila sa dagat, hinati yung dagat para sa kanila. At habang sila ay tumatakbo at nakatawid na sila, sumarado yung dagat. Tapos, tuloy-tuloy sila na papasok na ng Kanaan. Pero, hindi enough yon. Hindi pa enough sa kanila na nakita nilang supernatural things. At hindi pa rin sila naniniwala. Kaya anong sabi ng Panginoon? Sa Numbers 14:32, dahil ganyan ang inyong naging desisyon. 10 tribo ang nagsabing hindi pwedeng tayo, hindi natin kaya. 2 lang ang nagsabing tara. Binigay na sila ng Panginoon sa atin, Joshua and Caleb. Sabi ng Panginoon sa Numbers 14:32, but as for you, your carcasses, they shall fall in this wilderness. Wala na nanggaling sa Egypt ang makakapasok sa promised land. Uubusin ko kayo dito sa ilang. And that was, sa ngayon, ang tawag dyan, yung Arab lands, no? Yung Saudi Arabia and other things. Yung mga Arab, dyan, malapit sa Tabuk. No? Meron nga plano yung church doon na pumunta doon sa Tabuk. Dahil titingnan nila raw yung split rock. At baka yun nga ang totoong pinanggalingan ng waters of Meribah, kung saan yung hinataw ni Moises yung bato, nahati. Tapos nandun ay may isang bundok doon sa Saudi na maitim yung ibabaw. So may marami ng mga Kristiyano pumunta doon. Dahil ang suspecha nila ay baka ito ang totoong Mount Sinai, na kung saan binigay yung 10 Commandments. Nasa Saudi pala, wala pala doon sa malapit sa Egypt na tinatawag na Mount Sinai in Egypt, yung kung saan nandun yung St. Catherine's Monastery. So, kung saan man yan ay ginawa ng Panginoon yung sumpa na wala sa inyo makakapasok except my servant Joshua and Caleb. Lahat kayo mamamatay sa ilang. Kaya, nakita ni Joshua yon. Kung gaano katigas ng ulo ng mga tao, na in spite of the miracles, in spite of God's hand, ay talagang hindi pa rin sila sumampalataya sa Panginoon. Nakita ni Joshua na ang mga nangyari, una, sila ay pinroteksyonan ng Panginoon. Hindi sila naiinitan. Alam nyo, pumasok yung pag-summer sa Saudi, no? Doon sa Arab lands. Yung 50 degrees, 60 degrees ang pupunta sa ulo mo. Dito,
30 degrees, 35, 40, umaangal na tayo. Ang init-init naman. No? Hindi na tayo mapakali, hindi na tayo makatulog. Paypay tayo ng paypay kung wala ka aircon sa bahay. Wala kang ventilador. Nakatutok na yung ventilador, nainitan ka pa din. Kaya ang dami sa atin ang may ubo. Kaya nakatutok ventilador pag natutulog. By the way, sino sa inyo ang alam no, kung ano yung mga dahon-dahon na kinakain nyo para masolve na yung mga ubo-ubo na yan? Itip nyo doon sa ating chat group. Baka nasolve nyo na. No? Kasi kami, ubo pa rin ng ubo. Share nyo naman yung inyong solusyon. Okay? And, so nakita ni Joshua, binigyan sila ng tinapay na hindi nila tinatanim. Sipin mo yun, hindi ka bibili, hindi mo kailangan pumunta sa Alphamart, magkakatinapay ka. Tutubo dyan sa may tent mo, paggising mo, andyan na yung tinapay. Hindi ka nalalayo, hindi ka napunta sa 7-Eleven o Alphamart. No? Kukunin mo na lang, tapos pwede mong lutuin, pwede mong i-barbecue, pwede mong i-oven, meron ka nang kakainin. Nagsawa pa rin sila, sabi nila, puro naman tinapay. Labang karne. Pinadalan sila ng Panginoon ng karne. Bumaha ng karne, ganyan kataas na pigeon. No? Mga sobrang, kumbaga, inanon sila ng Panginoon. O ayan, umulan ng karne. Hanggang sa nagkaroon sila ng sakit dahil doon sa kinain nila. Tapos hindi pa rin sila natuto doon sa ulap na nagproteksyon sa kanila sa araw at sa gabi ay may apoy na para hindi sila lamigin. So this kind of things, katigasan ng ulo ng mga tao, ay ang nakita ni Joshua. Kaya sabi niya, you cannot serve the Lord. Hindi nyo kaya. Huwag nyo sabihin yan na we will serve the Lord. Ako, sinabi ko, as for me and my house, we will serve the Lord. But, tinanggap na ng Panginoon yung aking salita. At biyaya ng Diyos, magagawa ko yan, makakapasok ako. Pinangako ng Panginoon. As for me and my house, we will enter the promised land. Pero kayo, you cannot serve the Lord. Bakit? Because of your past record. You cannot serve the Lord. Because God is too high and too holy. Anong sabi niya dito? You cannot serve the Lord for He is a holy God. Masyadong mataas ang standard ng Diyos para sabihin niyo, we will serve the Lord. Hindi niyo maaabot yan. You will fail. Based on your record and based on how you are saying it. Your answer is too light. Pagka nararamdaman mo yung mga tao, no? Meron na ba kayong tinanong na gano'n? Mahal mo ba ang Diyos? Tinanong mo na ba yung sarili mo? Mahal ko ba ang Diyos? Tapos, base doon sa papaano niya sinasagot yon, mahal mo ba si Kristo? Base doon sa oo naman! Yan. Ba't mo naman sasabihin hindi? Yan. Okay, yes. Oh, mahal ko si Kristo. Mahal ko ang Diyos. Naniwala ako. Oh. Yung madali lang. 'Di ba? Nahalata mo na hindi sincere. Ang bilis niyang magsalita na parang sa ilong lumabas. Tayo ba sumagot na ng, siguro yung babae na pagka hindi sincere na sinasagot yung lalaki. Mahal mo ba ako? Sige na nga. Diba? Paano ba kayo sinagot, yung mga may asawa, paano ba kayo sinagot ng inyong niligawan?
No? Nung sinagot ako, sabi niya verse yung binigay. As the Father has loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. Sarap, no? Tapos sinagunda na, wag mo munang pagsasabi, ha? Secret muna natin. Gustong-gusto ko na ipagsabi sa buong mundo. No? Kaso, ayun na sinabi, okay, restrictions. Pero, you can see yung sincerity niya na pinag-aralan niya paano sumagot. Ibig sabihin, totoo. Di ba? Hindi yung, okay. Tayo na? Sige. Delikado yung mga ganun sagot, ano? Yung tayo na? On na tayo? Oo. Parang bukas, bebreak ka na uli eh. No? Will you marry me? Yes! So, naramdaman ni Joshua yung sincerity. Ang sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. And the people answered and said, God forbid that we should forsake the Lord to serve other gods. So, because of that answer, he said, ye cannot serve the Lord because He is a holy God. He is a jealous God. Alam niyo ba, naintindihan niyo ba yung sagot niyo? Ang sinasagot niyo, na sinasabi niyo, we will serve the Lord, we will not forsake the Lord, is a holy God. Hindi basta-bastang magsasabi ka na we will serve the Lord na hindi ka talaga buong puso at nakikita mo na determination. Pero kahit determinado ka, hindi mo pa rin kaya. Tayo ba, paano ba tayo sumagot dapat? Paano ba sumagot ang Baptist dapat? Do you love Jesus Christ? I understand my own self that I have very little faith. But by the grace of God, I hope to love Him till the end. By His grace alone. Ganyan sagot ng Baptist. Nalalaman mo na hindi mo kaya. Pero sa biyaya ng Diyos, kakayanin mo, makakaya mo. 'Di ba? Hindi mo sasabihin na, oo naman, kaya ko. Oo naman, maglilingkod ako. Totodo ko lahat ng buhay ko. Delikado 'yun. Kasi pag umasa ka sa kamay mo, sa laman mo, magfe-fail ka. Mahina ka mahina tayo. Wala tayong kakayanahan, mga kapatid. Sa biyaya lang ng Diyos, tayo nakakatindig dito. Sa biyaya lang ng Diyos, kaninang maga, nakagising ka, nakabihis ka, nakaligo ka, nakapunta ka dito. Sa biyaya lang ng Diyos na makakabalik tayo next Sunday. Hindi natin alam bukas kung buhay pa tayo, kung meron mangyayari. We don't know. Dami pong namamatay, na aksidente. I heard one pastor, may terminal cancer yung kanyang misis, no? Kaibigan kong pastor sa Santo Tomas, Batangas. Bata pa. Bakit ganun? No? Gusto niya pa mabuhay, pero yun na tinaningan na siya. No? Bata pa. Yung kasama kong editor sa Lighthouse Bible Baptist Church. No? Ang dami pang niyang pwedeng plano sa buhay. Nag-aaral pa sa Amerika, umuwi dito, patay. Bata pa. So, we can see our
the grace of God, lalo na sa atin ng mga 60s na. No? Nung February 20, ako ay 66. No? Lahat ng sinasabi ko, ilang taon ka na? Sabi, 66. Oh, totoo, 66 ka na. Parang hindi. Parang 65. Parang 65 ka pa lang bira, tindi, no? Pero, by the grace of God, God has given me one more year. And by the grace of God, makakabalik pa kami sa Saudi ulit to minister to the church there. And by the grace of God, makikita ko pa ang mga magiging bagong pastor dito at magiging bagong pastor sa Saudi Arabia and sa iba pang gawain. No? I hope na bigyan ako ng Panginoon ng ganyan. Amen. But, we can see that God is the one in control. Right. And if God will not allow us to live and serve Him, we will not be able to serve Him. Because He is a holy God and He is a jealous God. If you will analyze the word jealous, that is a very problematic thing para sa ating mga tao. Ang pinaglilingkuran nating Diyos ay mapanibughuin. Seloso sa ordinaryong Tagalog. Mapanibughuin. Madali siyang makatingin na hindi mo naman talaga ako mahal eh. Yun ang mapanibughuin. Mahalata niya lagi. No? Ilang beses kang tinatanong ng misis mo, mahal mo pa ba ako? No? Yun, mahirap sagutin doon sa iba na hindi na todo, hindi na kagaya ng dati yung pagmamahal mo. No? Mahal mo pa ba ako kagaya nung dati, nung bago tayo? No? So, you either say, I must be honest. Hindi na kasing, tindi nung dati. Or you can say, yes, pero sa ilong lumalabas. No? Or you can really tell what it is, the real score. No? Pero, alam mo, yung puso mo. Alam mo yung puso mo. And ang ating Panginoon, alam ng puso natin. Alam niya, nung una ka na-save, di ba? Kung gaano mo kamahal ang Panginoon, kung gaano ka gasig maglingkod sa Diyos, kung gaano gusto mong ikwento na ligtas na ako! Meron na akong buhay na walang hanggan. Dahil kay Kristo, ako ay papunta sa langit. Tapos ngayon, dahan-dahan na nangihina, yung prayer life mo, yung sincerity mo to read the Word of God, mas matagal ka nang magbasa ng Facebook kaysa sa Bible. Mas matagal ka nang mag-YouTube kaysa sa mag-aral ng salita ng Diyos. Mas mahaba na yung Netflix mo. Mas mahaba na yung coffee time mo. No? Yung nakikipag-chat ka. Marami nang mas nauuna. At alam mo, ang ating Diyos ay mapanibughuin. So, nalalaman niya lahat ng activities mo. Pati yung priority mo sa expenses. Mamaya, mag-o-offering tayo. Hindi ko sinisilip yung offering na yan, kung sino yung tama ang offering at saka hindi. Pero, naisip ko lang, kasi, meron din naman akong ganong fault, na minsan, mas malaki yung gastos mo sa restaurant, sa pag may nanlilibre ka, kaysa sa in-offering. Tama ba?
Mas marami kang pera na ginagastos, manlibre, magpa-birthday sa iba, sa kasayo, totodo mo yan, 10,000, 20,000, 5,000. Tapos dito, 500. Diba? Anong problema? Diba? Puso, tama. Mapanibuguin ang Diyos. So, sa time, sa money, sa effort, sa lahat sa buhay natin, ng aspeto ng buhay natin. Alam ng Panginoon, sino yung priority mo talaga. So, will you still say, I will serve the Lord? We will serve the Lord? Can you still say, as for me and my house, we will serve the Lord, and we will not forsake the Lord? When every day, you do forsake the Lord. You do have more priorities than what God wants you to do. And you know it from your heart. Kaya mga kapatid, we need to be more sincere, more serious with the ways of the Lord. And actually, itong word na we will serve the Lord, this is not optional. Hindi ito pakiusap. Hindi ito, mga Baptist, mga kaibigan, paglingkuran natin ang Panginoon pag may time. Yung spare time natin, gamitin natin sa Panginoon. Magbisi. Gawin nyo lang yung gusto nyo, kung anong gusto nyo. Pero, baka naman merong pwedeng konting time para sa Panginoon. Hindi ganun eh. Ang Panginoon ang Holy God, highest God. Priority. And hindi optional itong pinag-uusapan natin. We're talking about our Lord God who give us life and breath and all things. Kaya pag sinabi mo, we will serve the Lord. Me and my house, we will serve the Lord. Mabigat dapat yon. Heavy heart. Not just, sige, okay. Maglilingkod ba tayo sa Panginoon? Okay. Mahal mo ba ang Diyos? Oo naman. Pwede na rin. Mahal ko yung asawa ko, pamilya ko, at Panginoon. Lahat yan, mahal ko. Hindi ganon. Number 1 ang Panginoon. At yan ay struggle. Dahil nasa laman tayo. No? Pinaglilingkuran natin yung ating bilbil. Yung ating belly. Tagalog ng belly, bilbil. Diba? So, pagka sinagsabi ng hanap ka na ng Jollibee. O ng inasal. Hanap ka na ng sinaing. No? Maangal na eh. Hindi mo mapipigil yun. Diba? Mabuti na lang, meron tayong isa na nagpipigil. No? Tubig lang daw pagka umaga. Maganda na yung bilbil ni Brother Jess. Dahil tubig lang. No? Sana. Tsaka iba, walang rice. No? Yung iba, walang rice. Yung iba, parang maihilo pag walang rice. Week sa buong araw, walang rice. Oh. So, kaya dito sa church na to, hindi ko ma-declare yung fasting eh. Baka may mamatay. No? Fasting. Okay. So, laman yan eh. No? Hirap kontrahin yan. Nasa laman tayo lahat. But we should be able to fight against the desires of the flesh by the Spirit within us.
It's the only way. The Holy Spirit lusted or fights against the flesh. And the flesh fights against the Spirit, the Holy Spirit. And these two are always contrary. No? So, ganyan ang buhay natin hanggang kunin tayo ng Panginoon. Kaya kailangan, no, ikaw, meron kang flesh, meron kang Holy Spirit, kailangan ay yung discernment mo, patalimin mo yan. Yung prayer life mo, paanuhin mo yan, palakasin mo yan. So that you will make decisions in the strength of the Spirit of God. God has not determined na porket may Holy Spirit ka na, siya na yung laging panalo. Sana ganun eh. Kaso hindi ganun. Hindi ganun ang plano ng Diyos eh. Ang plano ng Diyos, meron kang flesh, lalabanan mo yan. Meron kang Holy Spirit, dapat manalo yan. Ngayon, diyan, ikaw ang magbibigay ng lakas sa sino man ang binibigyan mo ng lakas. Purihin ng Panginoon, talo tayo, subalit, meron tayong Panginoon, Hebrews 7:25, whoever liveth to make intercession for us. So, may dagdag tayo na supernatural friend. Hindi lamang yung Holy Spirit lumalaban sa flesh. Kung tunay kang ligtas, meron ka pang kakampi sa langit. Hindi si Mary, kundi ang Panginoong Jesucristo mismo, our high priest, na hindi na namamatay. Isang high priest na hindi na namamatay, nakatingin sa buhay mo, at nananalangin para sa iyo. He intercedes for you. We have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Nasa langit yan. So, kaya alam natin na ang tunay na ligtas, hindi kailanman mawawala sa tunay na pananampalataya. Pagka niligtas ka na ng Panginoon, ikaw ay lagi nang nasa Kanya. Dahil merong lumalaban sa langit para sa iyo eh. Si Kristo. Kaya makakaya mo ang mahirap. Makakaya mo ang imposible. Yung sinabi ni Joshua, ye cannot serve the Lord. You can serve the Lord because someone intercedes for you. You can serve the Lord because you have the Holy Spirit within you. They are the only hope that we have. Tayo po tumayo.